Ay, magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat. Kumusta kayo? Kumusta ang inyong pagpapatuloy sa paghahanda ng inyong sarili ngayong panahon ng Adbyento, itong mga araw ng simbang gabi o Misa de Gallo. Tayo ay nasa ika-17 na ng ating simbang gabi, no? Sa mga mayroong mga anticipated masses. Nasa ika-7 na tayo. Napakahalaga na ating patuloy ang ating mga ginagawang sakripisyo bilang pagpapahalaga sa pagdiriwang ng Pasko na pagsilang ng ating Panginoon. Just sharing with you, kahit na tayo ay nakapagbigay na sa inyo ng munting pagbabahagi patungkol sa Ebanghelyo. Nais kong magbahagi muli sa inyo. Ito ay kaugnay sa ating pagpapatuloy ng ating paghahanda ng ating sarili ngayong panahon ng Adbyento. Sa paghahambing ng ating sarili gamit ang ating pagbasa sa araw na ito, ika-7 araw ng simbang gabi mula sa aklat ng awit ni Solomon. Sabi rito, "Ang tinig na aking mahal ay akin nang naririnig, mga gulod tinatahak upang ako'y makaniig. Itong aking mangingibig ay katulad nitong usa. Mabilis kong kumilos, ang katawan ay masigla. Sa tabi ng aming pader, naroroon lagi siya. Sumisilip sa bintana para ako ay makita. Ang mahal ko ay nangungusap at ganito ang tinuran. Sa akin ay sumama ka, halika na, aking mahal. Lumipas na ang taglamig sa buong lupain at ang tag-ulan ay natapos na rin. Bulaklak sa kaparangan, tingna't namumukadkad na. Ito na ang panahon upang tayo ay magsaya." Mga kapatid, tayo ay mahintulad bilang simbahan ng isang kasintahan na nag-aantay ng ating minamahal. Alam natin na pag ikaw ay umiibig, naroroon lagi ang pagnanais na makita mo ang iyong iniibig. Naroroon lagi yung uhaw na makita mo siya. Naroroon lagi yung excitement sa puso mo na makapiling mo ang iyong iniibig. Subalit, kahit ganito ang naramdaman ng isang kasintahan, minsan ito ay nahahadlangan dahil sa masamang panahon o sa mga pangyayari na minsan ay hindi inaasahan. Parang katulad natin na naghahanda ng ating sarili sa panahon ng Adbyento. Naantala ang ating pagkipagtagpo sa umiibig sa atin na walang iba kundi ang Panginoon dahil sa ating mga kahinaan bilang isang tao. Ang ating mga kahinaan o kasalanan ay parang masamang panahon na pumipigil sa atin upang ating makita at masilayan ang ating iniibig. Kaya ang Adbyento ay napakahalagang panahon para sa atin upang iwaksi ang mga posibleng sagabal sa ating pagkikipagtagpo sa Panginoon na patuloy lubusang umiibig sa atin. Sa ating Ebanghelyo, ating natunghayan si Maria na
lubos na umiibig sa Panginoon. Si Maria na dala ang Panginoon sa kanyang sinapupunan ay hindi niya mapigilan at hindi niya masabi na mamaya na. Subalit kaagad-agad siyang nagmadali upang tumugon sa isang napakahalagang pangangailangan. Ganun po ang umiibig. Very sensitive na lagi ang excitement na makita, mapaglingkuran ang kanyang iniibig. Sana ganun tayo sa buhay natin na kung maramdaman natin ang Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita na ipinapahayag, lalo na tuwing mayroong banal na pagdiriwang ng banal na misa, at higit sa lahat, pag tinanggap natin siya sa banal Eucharistia, tayo ay katulad ng isang kasintahan na hindi natin mapigilan na tumugon sa pangangailangan ng ating umiibig. Tayo ay biglang kumikilos. We are so sensitive to respond immediately, to serve, upang paglingkuran ang ating iniibig. Kaya si Maria, sapagkat siya ay naglihi siya ng ating Panginoong Hesus. Ito ay nagtulak sa kanya na pumaroon kaagad sa kanyang pinsan na si Elizabeth. Pangalawang gusto kong ibahagi rin ay noong mapakinggan ni Elizabeth ang pagbati ni Maria. Ang bata sa sinapupunan ni Elizabeth ay lumundag, natuwa. Bakit ito ay natuwa? Sapagkat si Juan Bautista, bagamat siya ay naroroon sa sinapupunan ng kanyang ina na si Elizabeth, ramdam ni San Juan Bautista ang presensya ni Jesus na dala ng Mahal na Birhen sa kanyang sinapupunan. Pagkatapos maramdaman ni Elizabeth at mapuspos ng banal na espiritu, siya ay nagwika, "Pinagpala ka sa babaeng lahat at pinagpala rin ang anak na sa inyong sinapupunan. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus." Paano ito nangyari na naipahayag ni Elizabeth ang patungkol kay Maria na siya ay ina ng Diyos? At paano niya nalalaman ang presensya ni Jesus na roon sa sinapupunan ng Mahal na Birhen? Ito ay sa magitan ng presensya ng Espiritu Santo. Mga kapatid, sinasabi sa atin na pag ang Espiritu Santo ay nananahan sa buhay natin, katulad ni Elizabeth, atin mararanasan ang presensya ng Diyos sa ating kapwa. Kaya mga kapatid, sana sa Pasko, sa ating pagbabahagi ng ating mga biyaya, kahit nga sa ating pagbabahagi, bakit nga ba tayo ay nagbabahagi? Tayo nagbabahagi sapagkat nakilala natin na ang lahat ng mga pagpapala na ating natatamasa ay galing sa Panginoon. Sa kabila ng ating pagkukulang, sa kabila ng ating hindi pakarapat-dapat, tayo ay patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Hindi po ba ang buhay mo ay isang napakalaking pagpapala? Ang magkaroon ng magandang kalusugan, ang magkaroon ng magandang trabaho, ang walang gaano kalaki na
na mga problema, o kahit pa man sabihin natin na ikaw may problema, ikaw may karamdaman, sapagkat ikaw ay nabubuhay hanggang sa ngayon, ito ay napakalaking pagpapala na para sa iyo. Pag ito ay nakikita mo na isang pagpapala galing sa Panginoon, hindi mo mapipigilan ang sarili mo, kundi purihin ang Panginoon sa pamagitan ng pagkakaloob mo ng biyayang ito sa mga higit nangangailangan. Bakit nga ba ikaw ay nagbabahagi sa mga higit nangangailangan? Sapagkat nakikita mo ang presensya ni Jesus sa mga tao na tinutulungan mo. Sana mga kapatid, ganon ang diwa ng ating pagbibigay at ganon din ang diwa ng ating paglilingkod sa kapwa. Napakahalaga na laging isaisip natin at isapuso natin na ang dahilan ng ating paglilingkod, ng ating pagbibigay ay walang iba kundi sapagkat ating na pagtanto, no, we realize the presence of God in ourselves. That is why we are blessed, and we also realize the presence of Jesus in our brothers and sisters. Pag kinikilala mo, pag nakikita mo ang presensya ng Diyos sa asawa mo, sa mga anak mo, sa kapitbahay mo, sa mga katulong mo, sa mga taong nakakatagpo mo, ito ay tutulong sa iyo na i-appreciate kung ano ang naririyan sa kapwa mo. We became appreciative, no? At matuto tayong magpasalamat sa mga tao na kapaligid sa atin sapagkat nakikita natin ang Panginoon sa kanila. So mga kapatid, magpatuloy tayo na maghanda ng ating sarili. Tapusin natin ang mga natitirang mga araw at huwag natin gawin na ang 9 na araw na ito ay upang tayo ay makapag-wish lamang. Hindi po. Ang 9 na araw ay isang oportunidad para sa atin upang lumalim ang ating pananampalataya at ugnayan sa ating Panginoon. So again, a blessed day, a blessed evening to each one of you.